Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi sa inyong lahat at ito ay ang pangalawang araw natin sa ating pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. At maring yung hindi pa sanay mag-ayuno, ay maring sa umpisa ay mahirap, pero kinalaunan ay masasanay rin ang inyong mga katawan. Dahil ang pag-ayuno, ayon nga sa ating napag-usapang kahapon, yung wala dito, ay ito ay isa sa mga haligi ng Islam na bilang mga Muslim ay obligado o tungkulin natin gampanan ito, ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, na kung saan ang pag-ayuno ating pipigilan ang ating mga sarili na huwag kumain at huwag uminom, o sa may mga asawa ay huwag magipagtalik sa kanilang mga asawa sa araw ng buwan ng Ramadan. Ngunit pag sapit ng gabi, tayo naman ay pinapahintulutan na kumain at uminom at gawin ng mga ibang ipinagpapabawal sa atin sa araw ng buwan ng Ramadan. So ating sisimulan ang ating talakayan ngayon, at sabi ko nga kahapon, ang ating magiging usapin ay ang mga alituntunin at ang mga magandang asal sa Islam. Bakit? Dahil bilang Muslim, isa sa mga nabanggit ng ating mahal na propeta na kanyang katuruan ay ang pagkakaroon ng magandang asal. Pagkakaroon ng magandang asal. Dahil ang Islam, ito ay ilang beses ko na rin na ipaliwanag na ito ay hindi basta relihiyon lamang. Nasasabihin natin, ito yung relihiyon ko, ganito, ganyan. Hindi. Ang Islam ay gabay natin, daan o pamamaraan ng pamumuhay. At ang Islam, ang katuruan nito ay puros kabutihan. At nandiyan na rin yung pagkakaroon ng magandang asal na ating isasagawa o isasabuhay, na pang-araw-araw na ating pamumuhay ay ating isasagawa o ating tatahakin. Bilang Muslim, ang relihiyong Islam ay hindi lang basta relihiyon, ito ay uri ng pamumuhay. So sisimulan natin ang unang paksa, kasi dito sa mga alituntunin at mga magandang asal sa Islam ay may maraming usapin. At actually ito ay may mahigit 27 paksa na mayroon sa mga alituntunin na ito. Kaya ito yung napili ko na maging paksa natin o magiging talakayan natin, dahil sakto ito sa buwan ng Ramadan, na kung saan sa buwan ng Ramadan ito ay may 29 or 30 days. Pero yung huling bahagi ng Ramadan, tayo ay magkakaroon ng exam para dito. So sakto lang itong mahigit 27 na paksa na ating tatalakayin ay akma dito sa pang-araw-araw nating usapin o talakayan dito sa buwan o sa loob ng buwan ng Ramadan. So ang ating unang paksa ay patungkol sa karapatan o katapatan natin bilang mga Muslim sa ating Panginoong Allah, at syempre ang pagkakaroon ng takot sa Kanya. Bakit ito mahalaga? Dahil bilang mananampalataya sa relihiyong Islam o bilang mananampalataya sa kaisahan ng Allah, nararapat lang na tayo ay maging tapat sa Kanya. Sa paanong paraan? Pagiging tapat sa pananampalataya sa Kanya. Sa Kanya lamang tayo mananampalataya, sasamba at ialay lahat ng ating mga papuri at lahat ng klase ng pagsamba ay dapat naiukol lamang sa nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ay pagiging tapat sa Allah. At ang pagiging tapat ay nandyan din. Yung iiwasan mo o iiwan mo
kung ano man ang pananampalataya na nakagisnan mo nung ikaw ay hindi pa Muslim o nung ikaw ay hindi pa nagbabalik loob sa kaisahan ng Allah, na pananampalataya pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mga santo, mga kung ano-anong gawang imahe o iribulto, yun ay iwawaksin mo na sa iyong sarili, tatanggalin mo na sa iyong sistema. At magiging tapat ka nga sa kaisahan ng Allah sa pagsamba sa Kanya. At pangalawa, yung takot sa Allah. Dapat tayo ay matakot sa Kanya. Dahil siya ang tagapaglikha. At bilang tagapaglikha, siya ang nagbigay sa atin ng buhay. At anytime, pwede niya tayong bawian ng buhay. At maliban doon, kapag tayo ay hindi nanampalataya at sumamba sa Kanya, at hindi sumunod sa Kanya mga kautusan, paparusahan niya tayo sa kabilang buhay. At ilayo nawa tayo ng Allah sa kaparusahan sa kabilang buhay o sa impyerno. Dahil walang sino man ang makakayang parusa. Walang sino man ang gugustuhin pumasok sa impyerno. So dapat tayo ay magkaroon ng takot sa Allah. At ang pagkakaroon ng takot sa Allah ay ang pagsunod sa Kanya. Pagsunod kung ano man ang inuutos niya at pag-iwas sa kung ano man ang Kanyang ipinagbawal. So dapat maitanim yun sa ating puso at maitanim sa ating mga isipan na bilang pagsamba sa Allah, kailangan mayroon tayong takot at pagsunod sa Kanya. Dahil kung wala tayong takot at wala tayong pagsunod sa Kanya, maaring magiging baliwala ang ating pananampalataya o pagiging Muslim. Bakit? Dahil maaring paghaluin natin ang masama at saka mabuti. Maaring sabi mo, sige, gawin ko na ito. Okay lang naman. O sige, ito na lang. So hindi po pwede yung sa Islam. Ang sabi ay pagiging matuwid. So, gawin mo kung ano ang gabay sa iyo ng Islam, kung ano ang katuruan ng propeta, at kung ano ang ipinagutos ng Allah, at iwasan lahat ang kanyang mga ipinagbawal sa atin. Ang sanabi ng Allah sa banal na Quran sa chapter 98 verse 5, at walang iniutos sa kanila kundi sambahin nila si Allah habang wagas na iniuukol sa Kanya ang pagsamba. So malinaw na sinabi dito ng Allah sa versikulong ito na walang ibang iniutos pala sa ating mga tao na Kanyang mga nilikha. Maliban sa sambahin ng Allah. Maliban sa sambahin ng Allah at wagas mong iukol. Wagas nating iukol. Big sabihin tapat at sincero at bukal sa loob. O walang halong pag-iimbot o walang halong pag-aalangan. Nang iyong pagsamba at ang iyong pananampalataya ay iuukol mo sa nag-iisang Diyos, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At lahat ng ating lahat ng uri ng pagsamba, pagpuri at pananampalataya ay sa Kanya lamang natin iaalay. Na walang halong kung anumang pag-aalangan. Walang halong sa puso mo kumbaga may question ka pa o may katanungan ka pa na sa Allah bilang nag-isang Diyos. Hindi, dapat ay buo at wagas ang iyong puso at isipan sa pagsamba sa Kanya. Sinabi rin ng Allah sa chapter 3 verse 29, sambahin mo kung itago man ninyo ang nasa mga dibdib ninyo o hayag nyo ito, nalalaman pa rin ito ng Allah. So, nakita nyo kung narinig nyo kung paano sinabi ito ng Allah na ipinaalam sa atin. Ihayag man natin kung ano man ang nasa puso natin o itago man natin kung ano nasa puso natin, katiyakan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay alam niya kung ano ang nasa puso natin. Kaya wala tayong dapat kumbaga gawin na pagkukunwari o pagtatago. Dahil anuman ang gawin natin, ito ay nakikita ng Allah. At bawat isa sa atin ay hindi tinitingnan ng Allah ang kanyang
kung ano ang kanyang physical na kaanyuan, kung ano ang kanyang itsura, kung ano ang kanyang katayuan sa buhay. Bagkus ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang tinitingnan lang lamang niya sa ating mga tao o sa ating, lalong-lalo na sa ating mananampalataya o sa ating mga Muslim, ay ang ating mga puso. Kung ano ang nasa puso mo, kung totoo ito nananampalataya sa Kanya at naniwala sa Kanya, itago mo man ito, ilihim mo man ito, hindi mo man ito sabihin sa iyong pamilya, halimbawa, hindi mo man ito sabihin sa iyong kapwa, ang Allah subhanahu wa ta'ala alam niya kung ano nasa puso mo. So kung totoong naniniwala ka sa Kanya at nanampalataya ka sa Kanya, alam niya. At ang pagiging tapat natin sa Kanya at pananampalataya natin sa Kanya ng buo at tapat at wagas, yun ay may gantimpala na nakaakibat doon sa mga taong nananampalataya ng wagas sa Kanya. Dahil, ang sabi ng ating mahal na propeta, kung sino man ang sumaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah, katotohanan siya ay makakapasok sa paraiso. At ang pagsasaksi, sabi ko nga, hindi lang sa salita, bagkus sa puso at saka isipan, at eventually ay isasagawa natin ito. At maliban doon, may nabanggit din na kung sino man ang naniwala o nanampalataya o sumaksi sa kaisahan ng Allah, ipagbabawal sa kanya ang apoy sa impyerno. So siya ay hindi ipapasok ng Panginoong Allah sa impyerno dahil yun ang reward niya sa kanyang pagsunod at pananampalataya sa kanyang kaisahan. Dapat din nating malaman na Allah subhanahu wa ta'ala ay may karapatan sa ating mga tao na nilikha niya. At tayong mga tao na nilikha niya ay may karapatan din sa Allah. So ano yung karapatan na ito? Karapatan ng Allah na siya ay ating sambahin ng nag-isa lamang. Dahil yun ang paglikha niya sa atin. Ang sabi ng Allah, walang ibang dahilan ng paglikha ko sa mga tao at paglikha ko sa mga jin, yung mga nilalang na spiritual, maliban sa ako ay kanilang sambahin. O maliban sa sambahin nilang Allah na siya lamang na nag-isa. Yun ang karapatan sa atin ng Allah na sambahin natin siya. At bilang mga tao at bilang mananampalataya, kapag sinamba natin ng Allah, kapag sumunod tayo sa Kanya at kapag naniwala at nanampalataya sa Kanyang kaisaan, may karapatan din tayo sa Allah na ating pwedeng singilin pagdating sa kabilang buhay. At ano ito? Ang karapatan natin na huwag tayong parusahan pagdating natin sa kabilang buhay at eventually ibigay sa atin ang gantimpala sa kabilang buhay na yun ay ang gantimpala na ipagkaloob niya sa atin ang paraiso at manirahan at mamuhay doon sa paraiso ng habang buhay. Yun ang karapatan natin sa Allah na maaari nating singilin sa Kanya sa kabilang buhay. Dahil ito ay maaari natin sabihin sa Kanya, tayo ay tunay na nampalataya sa Kanya at ipagkaloob mo sa amin kung ano man ang nararapat na karapatan namin na kumbaga ay reward namin o biyaya namin sa pagsamba at pananampalataya namin sa iyo nang sa iyo lamang ng wagas na paniniwala. Sinabi rin ng Allah sa banal na Quran dito sa chapter 3 verse 5, tunay na kay Allah ay walang maitatago sa Kanya na anuman sa lupa man ni sa langit. So, ganun din. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang lumikha ng lahat. Siya ang lumikha ng mundo, siya ang lumikha ng buong universe, at siya ang lumikha ng buong galaxy. At lahat-lahat, literally, siya ay lumikha. So, wala tayong maitatago sa Kanya. Mapasalupa man o mapasalangit man yan ay alam niya. Dahil siya ang Diyos. Siya ang dakila, siya ang pinakapangyarihan, siya ang tagapaglikha ng lahat. So, lahat yan ay alam niya. So, kaya nararapat lang na ating pagtibayin ang ating pananampalataya at magkaroon tayo ng wagas na pananampalataya sa Kanya, maging tapat tayo sa Kanya, at magkaroon tayo ng takot na kung saan yun ang pagsunod sa Kanya at pag-iwas sa kung anuman ang Kanyang pinagbawal. Sabi ni Umar radiyallahu anhu, isa sa mga apostolis ng ating mahal na propeta, narinig ko ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam na nagsabi,
Ang mga gawa ay nakabatay lamang sa mga layunin at ang bawat tao ay gagantimpalaan lamang ayon sa kanyang nilayon. So malinaw yun. Ang sabi ni Umar, isa sa mga apostolis ng ating mahal na propeta, ang ating mga gawain ay depende sa kung ano ang iyong intensyon, kung ano ang nilalayon ng iyong puso. Kung ang iyong pagsasagawa ng pagsamba ay wagas na pananampalataya sa Allah, katiyakan na ito ay may biyaya. Ngunit, kung ang iyong pagsamba ay may halong pagkukunwari at may halong kumbaga ay pag-aalangan, katiyakan na imbis na biyaya ang makuha mo, ang makukuha mo ay kaparusahan pagdating sa kabilang buhay dahil hindi ka naging tapat sa Allah subhanahu wa ta'ala. So napakahalaga na atin pagtibayin ang ating mga pananampalataya, lalong-lalo na kung ano ang nasa ating puso. Dahil kung ano man ang nasa ating puso, iyon ang tinitingnan ng Allah at magkaroon tayo ng tapat at takot sa Allah na upang sa gayon ay ating maisagawa ng maayos at maisagawa ng kumpleto at wagas ang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, sa gabing ito ay puputulin muna natin ng ating munting talakayan. Ang importante ay naumpisahan na muna natin ang ating usapin ng ating lecture sa araw na ito. At sa mga susunod na araw ay hinihiling ko sa inyo, inaanyahan ko kayo na dumalo kayo. Ang pagtitiis lang naman natin itong isang buong buwan ng Ramadan. Dahil sa loob ng buwan ng Ramadan na ito at kapag kayo ay patuloy na umaattend sa ating programang pa-lecture ngayong buwan ng Ramadan, ay kahit papano sinisigurado ko may mapupulot kayong aral patungkol sa Islam. At ang makukuha niyong aral patungkol sa Islam ay hindi ito mababayaran o mapapalitan ng kahit anong halaga. Dahil mananatili ito sa inyo habang kayo ay nabubuhay at maaaring ipaabot niyo ito sa mga kapatid natin na hindi pa niya nalalaman at ito ay magiging kasangkapan o magiging dahilan din ng pagkakaroon nyo ng kontribusyon sa Islam at eventually kayo rin ay mabibiyaan kung ano man ang maipaabot natin sa ating mga kapwa na mga Muslim na o di kaya hindi man Muslim na patungkol sa kabutihan ng Islam o kung ano man ang kagandahang asal ng mayroon ang Islam. So hanggang dito na lamang. Salamat sa inyong pagdalo. Hanggang sa muli. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.